gabi po sa ating lahat. We're very sorry for coming in late because of the distance ng Senate. Malapit lang sana. Pero may mga pinag-usapan po sa Senate before we come over. I will just introduce the former cadre ng CPP, NPA, NDF na nandito ngayon, Ka-Ivy. She's the former secretary or former executive committee, provincial committee, party committee ng Cagayan Valley, nanggaling sa PUP, nanggaling sa Kabataan Party List, nanggaling sa, nag-operate sa Anakbayan, sa Isabela, Cagayan Valley, and siya ngayon ay kasama natin at marami siyang kwentong maririnig niyo mamaya because we were only given maximum of 8 minutes each of one of us kanina sa Senate because of the hilera ng oras. Si Kaamihan, siya po ay galing sa Mindanao pero na-recruit sa Panay Island. Kasama po kami sa pinanggalingang region in Iloilo City. At siya po ay galing sa kabundukan at area ng Compostela Valley. Pero pareho din po, nanggaling ito sa Anakbayan, nanggaling ito sa organization ng Kabataan at iba pa. And both of them naka-interact si Congresswoman Sara Ilago in their capacity as Communist Party cadre, not as open activist only. Then si Canuel ay Deputy Regional Secretary ng Communist Party of the Philippines para South Mindanao, NDF para South Mindanao. At siya po ay pareho kami, halos magkaedad, magkapareho. Ang henerasyon namin ay sila Teddy Casino, Nato Reyes. Kami po magkakabatch sa kabataang estudyante hanggang mag-underground kami. At ang si Kalolit po ay isa sa mga bahagi ng CPP, infiltration operation sa grupo ng Kadamay sa Agaw Bahay Project, Lusob Agaw Bahay sa Pandi, Bulacan, and sa Montalban, Rizal sa housing project ng NHA. Ako po si Ka Eric, ang inulan kanina ng kanilang atake at akala nila titiklop kami sa kaninang araw na ito. I will just give the summary synthesis statement then open forum na for the media. The moment of truth has come. Dumating na po ang araw ng katotohanan. Kanina po lantad na lantad. Walang ibang ginawa si Teddy Casino, si Sarate at saka si Colmenares ng CPP Party List Group, that is the correct term to call them, hindi Makabayan Black. CPP Party List na sa loob ng Kongreso, wala silang ibang bit-bit kung hindi alibay, pagkukunwari, and pag-iwas. Alibay, pagkukunwari, at pag-iwas. At malinaw na ang kanilang inatake ay ang pagkatao ko, hindi ang mensahe ko. They tried to demolish and attack my person. Kulang na lang ibato nila ang septic tank para palabasing ako'y polluted witness. Pero nagkamali sila. Kasi daan-daan na po ang lumalabas ng mga kadre. Hindi aktivista lang, kadre. Ibig sabihin, pag sinabing kadre, mga leaders ito ng CPP at mga leaders ng NPA na nanggaling sa above ground open organizations. Kagaya ko po, nandito sila ngayon, and paano nila pasisinungalingan? Ang tanong kanina sa kanila, nagkataon lang ba? Sabi ni Senate President Tito Soto, nagkataon lang ba? Ng pinanggalingan nilang organization sa ikaparehong-pareho halos sa lahat ng organization na pinanggagalingan ng mga nag-ANPA. Number 2 po, we congratulate the Senate for being objective. They were given 3 hours and 10 minutes. We were given 1 hour and 42 minutes. So patas na rin, mas malaki, mas mahaba yung panahon nila, and we will have another round of discussion with them. Ang may malaking pakinabang po sa nangyaring ito ay ang taong bayan. Yung hindi pinag-uusapan po noon sa recruitment process, infiltration, pagbubuo ng mga lihim na organisasyon sa loob po ng mga organisasyong itinatayo at kinikilusan namin at ng CPP, NPA, NDF, lalo na sa eskwelahan, universidad, mga komunidad, na akala natin ay mga organisasyong aktivista, kanina po ay nailantad ang prosesong ito. At ito po ang purpose kung bakit kami nagpapasalamat. Why? Because kapag mulat ang taong bayan, maraming kabataan ang masasalbang buhay nila. Sa deceptive, manipulative, and highly systematic organized crime operations of recruitment of young people towards radical extreme position of being NPA fighters only to be killed and to abandon their families for nothing, for a cause of an ideology na itinakwilan ng mga nagtayo nito. Russia, China, Vietnam, Cuba, you name it, itong mga bansang ito ay yumayakap na sa sistemang kapitalismo. At ang ideolohiyang kanilang pinangangalandakan sa ating bayan ngayon ay ideolohiyang nakalagay na lang sa library for references sa Europe. Hindi na ito ginagamit para baguhin ang lipunan.
we are open for discussion and for questions. And for the rejoinder of my colleagues or my former comrades na nandito ngayon. Salamat for coming over. Radio. Sir, from the WWDAF Radio. So my question is, in line with Senate President Tito Soto's statement earlier that General Parlades' warning has value with regards to the recruitment of CPP and PNDF, usually started on schools, universities, and colleges being infiltrated by those organizations. No? Do you think the government should look into it and conduct some investigation and at the same time monitoring of those named schools and universities? On your opinion dyan? Tama po. Yes. Ang unang imbestigahan dapat at ipatawag dito ng Senado Yes, sir. or ng government isang pamunuan ng University of the Philippines, ng PUP, ng FEU, ng Santo Tomas, at iba pang mga state colleges and universities kung saan tuloy-tuloy, unhampered, unchallenged, at walang ginagawa ang mga school administration na ito sa recruitment ng CPP, NPA, NDF. UP is not a university of the Communist Party of the Philippines. UP is the university of the people. It is the university of the ordinary people. Libo-libong kabataan ng mga magsasaka at mga manggagawa ang hindi makapasok sa UP dahil sa standard nito, and yet, ilang daan lang naman sila dyan sa UP, pero parang pagmamayari ng Communist Party of the Philippines, NPA, NDF ang UP at ang PUP. That has to be stopped. Yes. And there should be an intervention to that, either by way of revising and reviewing the charter of UP and PUP at ibasura ang lahat ng mga subcultural, institutional encroachment na ginawa nila Joe Masison inside UP. And we call on the UP administration, Chancellor Nemenso, magpakatotoo ka, sir. Are you for the government or are you for the CPP, NPA, NDF? I will give the chance sa aking mga kasama, ito galing UP to, at siya ang magpapatotoo at siya ang mananawagan din sa, we are not against UP per se. We are against the inutil and the apathetic position that the administration of UP right now, and since for a long time, they are taking the people for a ride. Kung UP okay lang maging NPA, nasasayang ang pondo ng bayan. I'll give it to Kaamihan. Thank you so much, sir. Yes, good afternoon. Good evening. After hapon pa pala. So, I'll take off my mask para wala Yes, naman sir. tayong tinatago. So, yun. Yes, hindi naman alumno siguro kasi hindi ako nakagraduate. But I came from the University of the Philippines. To view things objectively, we don't intend to demonize the University of the Philippines by calling some circumstances na may mga recruitment na nangyayari sa loob ng University of the Philippines para yung mga estudyante ay ma-radicalize at maging membro ng NPA. In fact, ako personally, I promote democratic activism na dapat yung mga estudyante dapat pa rin talagang lumahok sa kung ano yung mga usapin sa lipunan gaya ng pagtaas ng matrikula, pagtaas ng presyo ng bilihin, etc. But ito yung medyo interesting na dapat nating ma-pose as a challenge to the UP administration na are we gonna tolerate the recruitment of the youth and students inside the university para dalhin at maging mga red fighters ng New People's Army. And sa amin, bilang organization ng mga former cadres, we formed Sambayanan. Tumatayo kami sa paninindigan na dapat yung university ay maging venue for academic freedom. Yes, but at the same time, it should not promote anything that pushes its students towards terrorism and armed struggle. Malinaw yan. Kasi hindi pwedeng walain yung academic freedom. We should still promote academic freedom inside the universities, but that should not warrant anything that would push students to become red fighters of the NPA or any other illegal and terroristic activities. Taga-PUP ito si IB. Yes, sir. State University yan. Mindanao State University. Actually, I came from Mindanao State University, General Santos City. Yes, I took up AB Political Science when I was student before. Yung usapin dito, actually, sa loob ng paaralan, nililinaw natin na yung mga paaralan naman ay marketplace of ideas yan. Actually, pinupush nga nila yung tinatawag na academic freedom, and kami din, kinikilala namin yun.
kailangan maging objective lang tayo sa pananaw natin sa paaralan. Actually, hindi naman masyadong marami yung mga aktivista. No? Yung activist organization sa loob ng paaralan, ilan lang yan sila, pero it happens sila yung maiingay. Kaya seemingly, parang napakalakas nila. Actually, that's deception. No? They are just using Sun Tzu's principle na kung mahina ka, you should appear to be strong using propaganda. Kaya lumalabas na parang napakalakas nila sa UP, napakalakas na sa UP at iba sa PUP at saka iba pang mga colleges and universities nationwide. Now, ang kailangan lang naman talaga gawin, especially doon sa mga universities and colleges na pagmamayari ng Estado, kailangang ayusin, kausapin yung chancellor, yung president, yung administration to do their job. Kasi ang nangyayari, napapabayaan sila. Majority of the students and other constituents sa loob ng paaralan itahimik kasi. Pero yung majority dyan, ako, paniwala ko na ayaw nila ng revolusyon. Kailangan lang talaga imulat sila na mayroong ganito at i-challenge sila into theoretical and ideological debate sa loob ng paaralan para hindi mamonopolize nung kaliwa. Yes. Si Shai Hello. Ka-Ivy. PUP bago maging NPA sa Cagayan Valley. Magandang hapon po sa ating lahat. Tama po yung sinasabi ng aking mga kasamahan, no, na sa mga state universities and colleges, malalim na po talaga yung infiltration. Una dyan, hindi lang po yan sa bahagi ng mga mag-aaral. Sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas, kami po, naranasan po talaga namin na maging ang mga propesor hanggang sa nagdaang presidente ni De Guzman ay naaalyado at infiltrated talaga ng CPP at ng mga front organizations niya. Kaya, dapat mag-intervene na talaga ang government ano ang dapat gawin sa mga state universities and colleges na ito na pinapasok at ini-infiltrate ng CPP. At hindi lang basta ini-infiltrate, talagang nakukonduktahan niya na ano yung mangyayari dun sa loob ng pamantasan. Kaya nga sa loob ng pamantasan, meron kaming tinatawag dyan na Territorial Party Committee na siyang namumuno at nagkukondukta sa galaw ng mga aktivista sa loob ng paaralan para makapag-recruit at makapag-recruit. Kaya sa habang kasaysayan ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas at ng Universidad ng Pilipinas, napakaraming naging kadre ng NPA at CPP. Napakahaba na ng mga listahan ng namatay mula sa mga universidad na ito. At hindi lang po sa mga state universities and colleges, maging sa mga kalapit universidad na to, halimbawa ang FEU, ang University of Santo Tomas, at iba pang mga PHEIs o private higher education institutions ay talagang nai-infiltrate. Sa nagdaang 2014, tsaka lang nabago ang Student Council ng PUP, ang SAMASA, dahil yung kalihim ng Territorial na Party Committee ay naging taga-UP. At nagsabi na kailangan tumayo tayo at tumindig tayo doon sa tama dahil sa matagal na panahon, minopolyo ng SAMASA yung student government sa PUP kung saan tahasang nagre-recruit at sinasabi doon na lumahok sa digmang bayan magtungo sa kanayunan. Doon, napalitan sila ng student council na speak. At doon, medyo humina talaga yung naging recruitment din sa loob ng pamantasan. Pero patuloy ang mga aktivista. Sa loob po ng pamantasan, pangunahing target talaga mga freshmen. Kasi yung ignorance, yung innocence ng freshman na bagong-bago dun sa loob ng pamantasan, pag binulaga talaga siya ng aktivismo, talagang mawiwindang siya. At dahil sinasabi nga nila kanina, napaka-idealistic daw ng mga kabataan. Totoo naman na ang kabataan ay maraming pangarap. Ang kabataan ay gusto niya ng pagbabago. Yun yung kanilang sinusumgaban. Ngayon, saan makikita ang mga kabataan sa kalunsuran? Sa loob ng pamantasan. Kaya dapat ang gobyerno tumindig din. Ano ang dapat nating gawin kung ito ang nagiging balon ng recruitment? Sir, yes. One follow-up? One follow-up. What can you say about Ms. Sara Elago's statement na sinabi niya ay, inuulit ko, hindi ako NPA. Hindi ako NPA recruiter. Hindi po bahagi o front ng CPP ang Kabataan Party List. Hindi po NPA recruiter ang Kabataan Party List at hindi ito nagre-recruit ng NPA. What can you say about this? Well, we heard a lot from you kaganina sa Senate. So, anyone?
Sige po. Again po, I reiterate, Kabataan Party List Yes. is a front organization of the Communist Party of the Philippines, advancing the legal democratic mass movement. So, ini-explain po namin kanina na there is a correlation at saka mutual relationship yung legal democratic mass movement with the revolutionary underground mass movement. Siyempre, sa bahagi ni na Representative Sara Ilago, they will not really admit, no, categorically na sila ay front organization, sila nagre-recruit sa NPA, sila ay front organization ng CPP-NPA. Because dahil baka magaya sila sa amin na when we speak of the truth, what's behind the legal organization, they will be just like us who will be targeted by the CPP for assassination. Thank you That's so much. why yung pag-deny nila, it just shows their loyalty to the Communist Party of the Philippines, not enduring any harm to their comrades who are still active. Thank you so much. Dagdag lang po. Yes po. Dagdag ka. Categorical answer. Tama naman po si Sara nang sinabi niya hindi ako NPA. Tama po yun. Pero he never mentioned na hindi siya membro ng partido ng CPP. Definitely, Sara Ilago is a member of Communist Party of the Philippines. Pero yung sinabi niyang hindi siya recruiter ng NPA, mali yun. Kasi the main recruiter of NPA is CPP. The Communist Party. The Communist Party. Na hindi nga lang recruiter CPP yung nagtayo ng NPA. And therefore, Sara should took responsibility and accountability sa mga nangyayari sa kabundukan na ginagawa ng NPA. Yung mga atrocities at saka terroristic acts ng NPA, kailangan maging liable din si Sara kasi member siya ng partido. And Communist Party of the Philippines has the absolute leadership and authority and control over NPA. Si Congresswoman Sara Ilago, dahil siya ay representative ng Kabataan Party na itinayo ng CPP, member siya ng National Youth and Students Bureau, NYSB. At yan ay nasa ilalim ng NOD, National Organizations Department ng Central Committee Staff Organ. So ibig sabihin, ang trabaho niya, kumpasan, pamunuan, ang recruitment, infiltration, at pagbubuo ng iba't ibang organization underground and above ground sa hanay ng kabataan at estudyante sa buong Pilipinas. Yun ang trabaho niya. Ang kanyang kasalanan, sila ni Teddy Casino, sila Sarate, sila Gaite, sila Colmenares, ang tawag diyan, respondeat superior. Command, responsibility. The CPP is the establisher and the orchestrator and the leader of the NPA. The CPP controls the NPA absolutely. Therefore, ang CPP is the principal to the crimes and terrorism and atrocities committed by the NPA. And the CPP is not only an enabler, it is a collaborator and conspirator to all the atrocities na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. And so therefore, it follows. Itong si Sara Ilago, sila lahat ay mga collaborators and enablers of the atrocities of the NPA that they cannot condemn in the halls of Senate kanina. 2 beses inulit ni Senator Lacson. You are now with the government. You are also representatives. Even if you are party list, you are voted by the people through your party. Now, if you are with the government, ang mga dati niyong kasama na nag-NPA, nag-armas, nang-aambush ng mga sundalo at pulis, pumapatay ng kapwa Pilipino at nang mawasak ng mga construction heavy equipment at sumisira ng bayan, gumagamit ng karahasan, you don't consider them as enemies of the state? Ang sagot ni Dede Casino, very clear, i-review nyo. Ang Senate kanina sa kanilang, ang hearing, no. We don't consider them as enemies of the state. So therefore, sabi ni Senator Lacson, I cannot reconcile. You are with the government and yet you cannot condemn or consider yung mga grupo na sumisira sa gobyerno natin. That's very clear. May brief lang na rejoinder si Kaamihan, si Canuel, and then we go to the other questions. Actually, yung sinabi ni Teddy Casino kanina na hindi niya kinikilalang kaaway ang NPA. Sa maiksing pananalita, ganito lang yan Kung hindi mo kaaway ang NPA, ano mo? Kaibigan. Of course, kaibigan mo kasi hindi mo nga kaaway. Yan yung simple logic, di ba? Ngayon, kung kaibigan mo ang NPA na terorista, ano ka ngayon? Ibig kong napakasimpleng pananalita yon. Logic lang yon. 1 + 1 = 2. Hello.
I have a rejoinder dun sa sinasabing it's just a personal choice of every Kabataan Party List members to join the NPA because I debunked that specific statement. Let me cite some example of people in Kabataan Party List whom I personally know and joined the NPA. Number one, this is Rendel Ryan Cagula, Kabataan Party List spokesperson of Southern Mindanao Region, a student of the University of the Philippines, Mindanao. Took up BS in Anthropology. So, si Rendel po, mas kilala dun sa kanayunan bilang alias Perper, nasawi po sa isang encounter with the 27th Infantry Battalion sa Sarangani Province noong November 2014. He was that time, before he was NPA, yung last designation niya was the regional spokesperson of Kabataan Party List SMR. Next, Charis Bernardine Banyes. Siguro sa mga dating nag-i-interview na rin ng mga aktivista, si Chaba, siya po ay dating chairperson ng UP Los Baños Student Council, naging student regent din po ng University of the Philippines noong 2009. Pagkatapos ay naging National Secretary General ng Anakbayan. Nung panahon din na ako ay naging na-elect din na Anakbayan National Vice Chair for Mindanao noong 2011. Where is she? Naging UP Student Regent. Yeah, naging UP Student Regent. Naging National Section ng LFSN. So right now, where is she? She's nowhere. But I know where she is. She's at the Guerrilla Front 56 of SRC-5 of the Southern Mindanao region. Why I know that? Because we hold minutes of the attendees of every SR committees in our territories. And my former comrades as well who surrendered in the 10th Infantry Division also can confirm. They can also attest and execute affidavit confirming that Shaba, the former leader of Anakbayan, LFS, and Kabataan Party List, is already a cadre of the NPA in SRC-5, particular Guerrilla Front 56, covering the area of Talaingod and some areas of Bukidnon. Next, this is Cherry Urindain. Cherry Urindain is also a BS Anthropology student in UP Mindanao. Became the regional spokesperson of Anakbayan SMR. Kasabayan ko po to nung dumulo kami sa 6th National Congress ng Anakbayan sa PUP noong May 2011. Where is she? Yung dating question na, where is she? She is currently detained and imprisoned. Dahil siya po ay naging NPA under the Guerrilla Front 2 of the SRC2, doon pa rin sa SM. Kumikilos sa mga bayan ng Mako, Tagum City, Pantukan, and some parts of Mawab in Davao de Oro. So, ang code niya po doon ay Alisa. So, she's still currently detained. Nasa kulungan na po si Alisa o si Cheremy Urindain. Hindi pa rin siya nakakalaya. And I also remember one personal friend as well. She's not from Kabataan, but gusto ko lang sabihin din para kunin yung logic, yung sa sinasabi nilang personal choice lang. Condolence to the family, but I just want to mention Vanessa Limpag, a very personal friend of mine. Collective ko po dati sa Zamboanga. Ang code niya po is Kyle. Siya po yung medical na kasama ni Parago nung na-raid sila sa Pakibato. And napatay po siya sa raid na yon. So, from Perper to Kyle, to Alisa, to Chaba, sino pa ba yung hindi ko nabanggit? Lastly, eto, active NPA pa din. Yung dating Kabataan Party List Regional Spokesperson ng Panay, si JC Alejandro, na taga Romblon. Where is he? He is in the central front of the NPA in the Panay region. So, JC Alejandro po. So, are these just coincidences? Are these just their personal choices? Personal choice, yes, one way. But on the other hand, it's more on the program of the organization to make us believe of the armed struggle for us to make our choice to join the NPA. Kasi nung mga nasa urban pa kami, talagang hinihikayat kami na akit ka na sa bundok mag-NPA kasi initado ka na, mainit na sa militar, ganito, ganyan. So, yung sinasabi nila Teddy Casino, ni Sara Ilago particular na yung Kabataan ay hindi recruiter ng NPA, that's a big lie and deception. Because Kabataan Party List, I want to say this very categorical, Kabataan Party List is a recruiter of the New People's Army. Thank you. Si Ivy po, Kabataan Party
sa PUP din. Sa Cagayan Valley po. Actually, sabi ko nga sa mga naunang mga press ko, napaka-hipokrito po nitong Makabayan Black at nung sinabi ni Sara Elago yun. Kasi ang dami na pong patunay, hindi lang mga patay na patunay, kundi mga buhay pa po na nandun pa sa kabundukan. At ang tanong ko, gaya ng tinanong ko kanina nga sa Senate, bakit tinotolerate nila? Bilang mga representante, dapat sila yung pangunahing nakakaalam. Ano ang kalagayan sa baba ng mga organisasyon na ito? Bakit ang daming nare-recruit na CPP, NPA members dito? Hindi nila sasabihin na recruiter sila, pero isa sila sa mga pangunahing ulo. Kasi nga, nananatiling lihim, revolusyonaryong organisasyon ang kanilang pinapalakad sa loob ng mga party list na to. Kaya nga yung pagiging representante nila at hindi pag-amin doon sa mga daang-daang namatay na mga kabataan party list member, LFS, Anak Bayan, CEGP members ay kahipokrituhan. Yun lamang po. Sir, good afternoon po. Sir, ano po ang stand ng grupo nyo sa academic boycott na sinusulong ng mga militanteng estudyante? Delikado po yan pag hindi natin siya may paliwanag. Lahat ng mga magulang dapat mag-unite tayo. The academic boycott is part of a campaign ng National Youth and Students Bureau ng Communist Party of the Philippines for them to agitate and radicalize ang mga kabataan. Una po, pag hindi ito naipaliwanag at nagawa ng posisyon ng pamunuan ng Ateneo, ng UP Diliman at ng PUP at iba pa na mga campuses, they can become accountable for their gross neglect of duty to protect the welfare of the children of the youth na sa pangangalaga nila. Pangalawa, ito po ay ilan lang ang sumasama, pero pag hinayaan natin na mabalik ang academic boycott na sinasabi nila at ang pag-agitate sa kabataan para po mawalay sa kanilang focus sa pag-aaral, then the state or the government can intervene immediately dito. Hindi pwedeng hayaan natin na tinitingnan lang kagaya ng ginagawa ni UP Chancellor ni Menso na tinitingnan niya lang na walang problema ang ganitong mga pagkilos. The right and freedom of every individual is fundamental, but it is not absolute. Once the rule of law is challenged and the role of authority of the government is challenged, the government can impose restrictive measures that will prevent the enemies of the state from continuing to destroy the functions and operations of government, including the state, universities, and colleges. Dapat palakasin natin ang panawagan, instead of academic freedom, palaganapin ang ROTC. Palaganapin ang makabuluhang mga activity sa campus, tumulong at makipagkaisa sa programs ng government in helping the people in the times of pandemic rather than becoming agitators and recruiters for the CPP, NPA, NDF. Ang nangungunang nananawagan ng academic boycott na ito ay walang iba kundi ang grupo ng kabataan, Anak Bayan, LFS, CEGP at ang kanilang binuong grupo na Youth Against Tyranny and Dictatorship. This is very dangerous. Ang CHED, we call on CHED and DepEd to intervene and make an immediate dialogue, open public dialogue dito sa mga namumunong administrador na ito at ipatawag ang mga Dean of Academics, Dean of Colleges at ang mga Dean of Students at ang PTA kung sa high school at lahat ng mga involved na mga guro at mga profesor. Ang hindi susunod na depensahan natin ang pag-aaral ng mga kabataan against the agitators and infiltrators ng mga kabataang CPP recruited ay kasabwat ng ganitong activity. That should be done by the government. Canuel. Okay. Totoo namang seryosong usapin yung panawagang academic boycott, no? Pero nais ko ring linawin, gusto lang nilang ulitin yung nangyari nung dekada 70 nung nagkaroon ng first quarter storm. Gusto lang ulitin 'yon. Ang ibig kong sabihin, bumenta na yun noon. Ngayon, hindi na masyadong bebenta yon. Pero but then, dahil isang seryosong usapin, kailangang pag-usapan. Kaya nga sinabi ni Kaeri, kailangan itong paliwanag sa mga magulang, sa loob ng paaralan, para of course, ma-preempt yung plano nila. Pero uulitin ko, nangyari na yan noon, buminta yan noon, sigurado ako na majority ng mamayang Pilipino, hindi nakahagatin yon.
Sir, another question po from DWWD AFP Radio. What's your opinion, or let's just say yung rebuttal po natin dun sa some groups like Gabriela and the like, who says they are not being controlled or affiliated by CPP group or with their utmost denial, no? And as a counter to your accusations against them, despite of detailed and narrated stories and statement of yours and of course of yung sa other cadres natin, may I ask what can you say about this? Na sabi nila there's no hard evidence against them. Yun ang problema. In the court of public opinion, in the court of law, ang denial and alibi cannot stand on the positive assertions and attestations with preponderance of parallel testimonies. Ilan kami kanina? 8. May naka-standby pa na 12 sa Mindanao at Visayas. Pareho-parehong pagpapaglalahad, nagtutugma, nag-uugnay, at natutuhog ng mga pangyayari at kaganapan, natutuhog ng mga direktang experience at karanasan. How can you deny that? So, malinaw po na ang kanilang ginawa kanina, alibi, deny, and then iwas. Malinaw naman ang aming ginawa kanina. Sinasabi ni Sarati at ni Colmenares, wala kaming ebidensya. Wrong. 3 ang kategorya ng ebidensya. Testimonial evidence, circumstantial evidence, and material documentary evidence. Saan kami nabilong? Direct testimonial evidence. At mayroon kaming mga dinalang dokumento. Preponderance o ang pagdami ng mga correlated and pattern and synchronized testimonial evidence establishes the preponderance of truth in a situation that warrants testimony. Yun pong sagot ko sa kanila. Alibi, self-serving yun. Si Joma mismo nagsabi, ang Gabriela ay bahagi ng spectrum of operations ng CPP, NPA, NDF in the Philippines. Thank you so much. Hindi, dadagdagan ko Yes lang. po. Ang gusto kasi nilang mangyari, dinadala na kami sa masyadong technical na usapin. Yes. Mhm. Yun yung direction nila. Eh, masasabi ko, hindi naman lahat ng totoong nangyari ay mabibigyan mo ng proof base doon sa matitibay na ebidensya. Di ba? Yes. Ang daming pangyayari sa mundo na in the absence of strong evidence pero totoong nangyari. Di ba? Kaya nga itatanong ko sa kanila, sinasabi nila Marxist sila. Ang tanong ko ngayon sa kanila, where the correct ideas came from? Sagutin nila yon. From social practice yon. At isang halimbawa ng social practice ay class contradiction. Ang nangyayari ngayon ay bangayan ng uri ito. Totoong nangyayari ito. Galing kami sa loob. Sinasabi namin yung totoong nangyari. Kaya nga, I am telling them, they are just lying. Diba? Yun yung nangyayari. Ayaw lang nilang aminin. Kasi may pledge sila. Ano yung pledge nila? To protect the party and the people, kahit na yung buhay nila ang kinakailangan. Yung loyalty nila ay nasa partido, wala sa sambayan ng Pilipino. Okay. On that note, gusto po namin ipanawagan ito na mag-resign si Sarate, si Gaite, si Sacolyamat, si Ilago, si Brosas, si Castro. On what ground? They cannot take their oath to defend the Constitution in the Republic of the Philippines against all enemies of the state. Number 1 ground. Number 2 ground, they are deceiving the people because their loyalty does not belong to the government and to the people. Nasabi ni Senator Lacson, you are on the government but you cannot condemn and you cannot treat enemies, those who are trying to destroy the government and the people and our state. Ang sagot, no, we cannot treat them as enemies. Again, ulitin ko, it's high time, ladies and gentlemen, mga kababayan, ipanawagan na po natin ang pagbibitew sa pagiging bahagi ng House of Representatives kay Gaite, Colyamat, and Sarate sa Bayan Muna, na CPP Party List Representative, kay Franz Castro ng ACT Teachers, kay Brosas ng Gabriela Women's Party, at kay Sara Ilago ng Kabataan Party, again on the ground of treason. Because they are not just collaborating, they are directly part of the entire spectrum of operations ng CPP, NPA, NDF trying to overthrow the government by way of combining armed struggle and legal above-ground operations in which Ilago and Sarate and the rest belong to. Yun po ang kanilang bahagi. Bakit namin alam? Doon kami nanggaling, yun ang naging buhay namin. Lahat po kami na lumalantad at lumalabas, na recruit mula sa mga above-ground front organizations na ito. Nasa panawagan po ito para sa mamamayang Pilipino. Panawagan po ito na isosustain namin at panawagan ito to protect the more than 400 million pesos fund given to them by the government through the Congressional Fund, not the PDAP. Congressional budget nila is 68 million, each one of them, per year.
dapat na itong matigil. Salamat po. Dagdag lang. Tama yung panawagan na mag-resign na sila, no, for delicadeza sake. Bakit? Kasi they are not genuine representatives of the people who voted them, no, in Congress. They are the representatives of Communist Party of the Philippines. Malinaw yung sinabi kanina ni Teddy, hindi nila kinikilalang kalaban yung NPA. So therefore, kaibigan sila. So logically, sila na nasa Kongreso ngayon ay mga representative ng CPP, NPA. So therefore, they must resign. Sir, last question from our team. Maraming netizen na nagtataka, no? Just curious lang, how come CPP, NPA, and NDF was able to produce weapons and equipment? No? Well, aside from seizing army troops and yung sa mga bayan natin, do you have any idea or lead? Where are the resources coming from? Number one, from Globe and Smart because of extortion money. On the documents and on our experiences, based on party discussion, with the leadership. So may mga private companies. Number one, Smart and Globe. Yes. Wala na kaming patumpik-tumpik. That's 200 million on the average every year. Extortion money yan. Kaya for the last almost 10 years, wala nang binobomba at sinusunog ng mga cell sites. Nalalaman namin yan, alam nila na ito, kasi kapag may order na hindi magbayad, bababa yan sa unit. Ang magpapatupad yan sila ka-IV, ka-Noel, ka-Amihan. Kami sa National NPA. At dahil wala na, nagbabayad na, tigil na. Number two, mga AAA contractors. Kaya kami nanawagan sa government, Pangulong Duterte, sir, CPNP, and the AFP, ipatawag na natin itong Globe at Smart at mga malalaking korporasyon at kumpanya kasi naluluto na po ang taong bayan sa sariling mantika natin. They pay taxes but they give more to the NPA. In what terms? Because they gave more for the CPP, NPA, NDF to be able to launch terrorism, to harass, destroy, and put forces that will be able to put down the government. Malinaw po yan. Pangalawa po, nanggagaling sa NGO racket. Anong NGO racket? Number one racket, Ibon Philippines. Ang Ibon Philippines ay Central Committee, Communist Party Research Institution. Are we sure about that? Yes, we are. We are sure of that. Yan ay pinapatakbo ng CPP. Very clear yan at marami pang NGO at mga organizations na ginagamit para pasukan ng pondo. In fact, ang alam natin ngayon, ang Rural Missionaries of the Philippines, kung saan very active si Sister Manansan at ang kanyang mga grupo ay isa sa identified based on proof, declaration, testimonies, recoveries, and evidence na mga kasamang nandito, yan ay malinaw na daluyan ng pondo, conduit of funds. So sa tanong mo sa armas, sir, hindi naman po maraming armas nila. Pero ang karamihan ng armas po ay nanggagaling doon sa mga raid, na mga detachment, patrol base, police station. Pero sa ngayon po, nakabili din sila po ng mga armas. And I think iniimbestigahan naman yan sa PNP. At yan po ay open secret kung si Senator Lacson ang magsabi niyan. Yes, alam natin yan, nakabili sila ng armas. Lalo na ang AK-47 by the hundreds. Pero tinigil yan kasi na-booking na ang ruta pala nila ay mining company sa Mindanao gamit ang security permit para maka-purchase ng mga firearms. Kaya dapat ito tingnan ng government. Pati na ang pagbibigay ng lisensya sa mga grupo ng Arms Corps. Yes. Bakit? Kasi nung kasagsagan ng Marawi siege against the Mauti ISIS, intercepted itong mga bala galing sa Manila. Pero pang-apat na biyahe na ng grupo na yon, ang 3 biyahe papunta Agusan at Compostela Valley area na wala namang Mauti ISIS. So saan ang gagaling ang bala? Sino nagpapacilitate? Yan ang papel ng mga urban operators, kagaya ng mga party list at mga organisasyon na itinatayo ng Communist Party. Thank you po. Thank you so much, sir, for the brave answers po. Gusto ko lang dagdagan. Gusto ko rin i-address yung mga local politicians kasi malaking bahagi yung kanilang pagsuporta hindi lamang sa pakikipag-alyado, maging dun sa mga binibigay nilang armas. Sa loob ng Kongreso, hindi lang naman Makabayan Block ang nauugnayan o ang kinukonduktahan ng CPP, NPA, NDF. May mga politicians talaga na alyado at direktang nakakausap ng mga unit ng NPA. Mapa-congressman hanggang sa pinakababa, hanggang sa mga barangay council, mayor, SB, gobernor, na talagang direktang inaalyado at kinakausap ng NPA. Ngayon, kung ayaw rin naman natin na ma-question tungkol doon, di tayo ay maging tapat. Kasi kami,
mula sa iba't ibang rehiyon, hindi naman kami biglaan lang na sumulpot. Galing ng Luzon, Visayas, Mindanao, kilala namin locally sino yung mga nakakausap. At ngayon pa lang, ako nananawagan ako sa mga nakakausap na mga politiko at nagsusuporta sa CPP, NPA, NDF. Mag-withdraw na tayo ng support natin. Ibalik natin sa gobyerno yung suporta natin. Sabi nga, di ba, whole of the government approach. Sino po nakakausap sa Cagayan po, ma'am? Marami po. Sino politician? Marami po. Sina Congressman Nolasco, sina Mayor Palatao, marami po sila. Halos lahat ng mayor sa bayan ng Cagayan ay nakakausap. At pag kinakausap po yan sa permit to campaign, i-perslate po yan, nasisingilan. Hindi po yan isa-isa. Halimbawa, yung may sina Congressman Nolasco, pasensya na po pero yun po yung totoong nangyayari. Nakada nandoon ang unit ng NPA, farm niya ang dinidirektang pinupuntahan, bumabagsak ang karton-karton na supply ng unit sa unit ng NPA ng mga pagkain, damit, etc. Yun po ang totoong nangyayari. At pag kinausap namin yun, yung buong slate niya, dala-dala niya na po yun kasama nung bayad para sa permit to campaign. Does Mr. Nolasco and the others also give weapons to the NPA? Yes. Sino sa kanila po, ma'am? Particularly, Congressman Nolasco. Yung question na yon at dadagdagan ni Kanuel kasi hindi lang yun sa Cagayan Valley. At gusto kong ilinaw ito. Wala na po tayong no holds barred na tayo dito. Nagtaya na kami ng buhay namin dito. At nandito na rin kayo, di bigyan nyo kami ng pagkakataon na marinig ng buong mundo. This is the purpose na nagpapasalamat kami sa inyo. Kanuel, may rejoinder lang si Kaibi, then I'll get back to you. Kanuel, may dagdag na si Kaibi. Actually, totoo naman yung sinabi ni Ivy, no? At saka sinabi ni Eric. Ako bilang spokesperson ng NDFR South Mindanao Region, marami rin akong nakausap ng mga politiko. Pero ito rin nais kong linawin. Kahit nagkakaroon ng parang tactical na alliance sa kanila, pero hindi naman talaga sila supportive sa revolusyon. No? Takot sila dahil may armas yung NPA. Tapos sila, ang politiko kasi likas naman sa kanila na kaibiganin lahat, basta makapag-deliver ka ng boto. So they will do everything. And yun yung nangyayari. Na ini-exploit sila ng CPP in PA. Nakuha niyo yung punto? Ibig sabihin, itong mga politiko na to, yung iba sa kanila is willing victim. At yung iba sa kanila, takot lang talaga. Kasi nandyan yung CPP in PA-INDEF. Kung hindi sila magbabayad ng permit to campaign at malakas yung mass base ng NPA doon, susunugin din namin yung mga election materials nila, sasakyan nila. And even we have experiences na pati mismo yung politiko, binobomba namin. Ikaw yung politiko ngayon, malakas yung NPA doon, ano yung gagawin mo? So, ibig sabihin na may kasalanan pa rin ito, mainly, is CPP, NPA, NDF. May ano sa loob may principle yung sinasabi diyan, political power comes out from a barrel of a gun. Yan yung sinabi ni Mao Zedong. Yan yung ginagamit ng NPA ngayon para takutin yung mga politiko. Kaya may mga politikong natatakot talaga at nafo-force na magbigay kahit hindi nila gusto. Yung sinabi ko, hindi lang siya simpleng red tagging. Kasi mamaya sasabihin na naman nire-red tag. Yun ay personal experience po na nangyayari. Ngayon, i-reiterate ko lang po. Kaya nga po, ang sinabi ko ay, wag na po tayong sumuporta, bagkus i-withdraw na ng mga politikong alyado ang suporta nila at ibigay na ng buong buo sa gobyerno. Kasi sila ay biktima rin po ng mga ginagawang atrosidad ng CPP, NPA, NDF sa lokal. At talaga naman pong pag kinausap yan ng unit ng NPA, armado po yung NPA, anong magagawa ni Mayor? Anong magagawa ni SB? Lalatagan siya, ito ang ibibigay mo, ito ang perang kailangan namin, ito ang mga bala, ito ang mga baril. Wala siyang magagawa. Dahil kung umantay siya, kumalaban siya, anong mangyayari sa kanya? Mamamarkahan siya bilang sagad-saring kalaban, hindi naliliwanagan. At target na siya ng mga CPP-NPA para disarmahan, para patayin, para sunugan ng mga kagamitan.
Kaya dapat lang po talaga na magbalik sa gobyerno. Hindi lang po kaming mga FR ang nagbabalik loob sa gobyerno. Bagkus maging ang mga alyado, hindi lang naman po sa mga politiko yan. Marami pa pong iba't ibang sektor. Ilo po. Ito pong rason kung bakit walang gustong tumalakay or counterpart hearing sa House. Pinaliwanag na po ni Ka-Ivy, ni Kanuel, pinaliwanag ko na po. Because of that threat. Kasi the only true, of course may iba ding politiko, the only true political party na may private armed group consistent ay ang Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Women's Party, ACT Teachers, and Kabataan Party. Anong pangalan ng kanilang private armed group? New People's Army. Number 2 po, kung totoong para sila sa bayan, dapat kinokondem nila itong panunulog at pagpatay na ito. At ang mga harassment sa politiko. Lord Speaker Alan Velasco, sir, sorry ha. Hindi po para lang ito sa iyo. Dapat manindigan na rin ang House of Representatives na dapat i-hold into account ang CPP party list sa loob na ito. And we are calling also on the COMELEC. This coming elections, dapat ma-disqualify sila on what ground? That they do not subscribe under oath to denounce the terrorism, atrocities, violence of CPP and PNDF, and they cannot denounce the CPP and PNDF for the violent overthrow of the government, and they cannot pledge loyalty to support the government in all its efforts for peace and development and security. Dapat maging bahagi ng oath yan ng lahat ng mga political parties, including the CPP party list groups. At kapag hindi nila ginawa yan, that can be the ground immediately for their immediate disqualification. Rejoinder lang po. It's just very interesting to note po na my comrades have been mentioning about the permit to campaign. It's interesting to note that the Makabayan Bloc is not paying permit to campaign to the New People's Army. Because we in the NPA, we are the ones accommodating the campaign of the Makabayan Bloc, its party list, dun sa mga guerrilla bases and guerrilla zones namin. So kami sa NPA before, we don't just, hindi kami nangongolekta ng PTC sa kanila, bagkos kami talaga yung nangangampanya para sa Bayan Muna, Katribo, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, dun sa mga miyembro ng mga mass organizations namin dun sa larangang guerrilla. At dagdag ko lang po, hindi lang po basta nangangampanya, command vote po yan. Ibig sabihin, kung sa barangay na ito, malakas ang kababaihan, Gabriela. Ang gagawin po namin sa mga underground mass organization na itinatayo ng NPA, tinatransform at kino-convert po yan. Yung underground mass organization, halimbawa po Makibaka, itatransform at i-convert sa mga organizing group ng Gabriela Party List. At sabi ko nga po, panahon pa lang po na NPA ako, nagtatayo po kami mismo ng Kabataan Party List Chapter, Anak Pawis Chapter, Gabriela Chapter. Hindi lang po simpleng hindi sila sinisingilan. Kasi ang buong CPP, NPA, NDF members at organization ang nagiging machinery ng Makabayan Bloc at mga party list sa ilalim na ito para makakuha ng boto at makapag-recruit. Bakit symbiotic ang kanilang relationship? Matapos makakuha ng boto at makapag-recruit, ano ang magiging resulta? Ang mga recruits na ito, ang mga magiging aktivista at susunod na mga kadre at pasampa sa CPP-NPA. In your experience po, does the NPA also master command votes which they sell to traditional politicians in exchange for something? Ay, opo. Kasi sa karanasan ko po, halimbawa po, nabanggit ko na rin naman po si Congressman Nolasco. Panahon po ng kampanya yan, 2016. Ang kampanya namin ay pabagsakin ang dinastiyang Enrile sa Cagayan. Kinampihan si Congressman Nolasco para siya ang tumayo na susuportahan ng CPP, NPA, NDF sa buong Cagayan. Ngayon, bakit naging congressman si Congressman Nolasco? Kami po sa NPA, nagbuo kami ng Youth Unite kung saan naging machinery ni Congressman Nolasco para sa pangangampanya. Mga kabataan po yun na nagkukultural, nagpopropaganda, nagdidiscuss sa iba't ibang mga barangay, universities, schools na nagpe-perform. At ano po ang naging resulta? Command vote po.
dapat Congressman Nolasco at mga Makabayan Bloc Party List ang papasok. Ano ang nangyari? Natalo at bumagsak ang dinastiyang Enrile sa Cagayan. Yun po yung konkretong patunay kung paano po ginagawa ang command vote sa mga party list at mga alliances na local politicians sa mga larangang guerrilla at mga white area zones. So you were there po? Wala pa? Yes, yes. Nandun pa po ako nun. Kasi 2016 election po yun, 2019 na po ako bumaba. Dadagdagan ko lang ng konti yung implementation ng policy ng CPP-NPA hinggil sa usapin ng permit to campaign during election period. Actually, tatlo yan eh. Kung gusto mong mangangampanya sa loob ng base ng CPP-NPA, kailangan mong kumuha ng permit to campaign. Mayroong equivalent price yan. Depende kung ano yung posisyon na tinatakbuhan mo. Pangalawa, kung gusto mong endorse, may tinatawag kaming endorsement fee. So magbabayad ka naman. Pangalawang beses, endorsement fee. Kung gusto mo namang manalo, edi kumuha ka ng permit to win. So pangatlong beses na magbabayad ka. Permit to win. Pero lahat ng yon ay deception. Personal level po or pwedeng senador? Pwedeng senador. Basta't yung isang senador nakikipag-usap. No? Lahat yung deception. Bakit? Kasi lahat kinakausap eh. So lahat, sinasabihan, gusto mong i-endorse, o bayad ka. Yung kalaban niya, ganun din, i-endorse din. Yung isa, gusto mong manalo, permit to win, bibigyan ka. Pero yung kalaban niya, ganun din. So ibig sabihin, pinipirahan lang talaga ng CPP-NPA-NDF yung mga politiko. Yung ibang politiko naman, gusto ngang manalo, yan naman yung objective nila, bakit sila tumakbo, bigay din. Kasi malakas yung NPA sa kanilang lugar. Pero doon sa mga areas na mahina yung NPA, ina-ignore lang naman ng mga politiko yan eh. Ini-snub yan. Pabayaan mo yan sila diyan kasi 10 lang yung boto nila. Pero pag libo-libo yung boto, ayon, mga politiko nakikipag-usap. Pa-clarify naman po kasi kabilang sa mga na-red tag dati po ay si Miss Catriona Gray, si Miss Liza Soberano, Miss Angel Locsin. Ano po ang position nila sa Communist Party or sa... Sige. In fairness to Ms. Angel Locsin, she already made a very noble action in behalf of her family and her sister to reach out and clear out things with the leadership of the armed forces. We appreciate that because it appears na si Ms. Angel Locsin is sincerely reaching out to understand kung paano ang paggamit sa iba't ibang mga tao at sektor na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. I think the intention there is to clear out. Ano yung nangyayari? For that to happen, na maintindihan niya, tama lang ng puntahan niya mismo ay ang government para malinawan siya. On the part of Catriona Gray and Liza Soberano, nare-review namin itong statement ni General Parlade. Ang nagbigay ng mali siya twist ay ang CPP, NPA, NDF through Gabriela and their allies. Because the statement was very clear. Ang purpose ni General Parlade, nang tinitingnan namin, ay winawarningan niya sina Miss Catriona Gray and Liza Soberano to be careful in dealing with groups na hindi sila masyadong familiar. Otherwise, they can become unwitting tool for agitation and recruitment. At alam natin na yun ang intensyon ni General Parlade na to harass or intimidate itong dalawa. Kaya nalinaw na. Sa tanong mo, sir, we don't believe na si Miss Catriona Gray, Liza Soberano, or Angel Locsin are part of the CPP. The intention of Gabriela is to create a broad alliance network of influential personalities kagaya ng ginagawa nila ever since. Sabi nga ni Sister Manansan, di pwede palang ang dalawang senador ay mga Communist Party. Wrong. The Gabriela has been doing broad alliances to accommodate traditional influential personalities who have the same perspective on issues of women and advocacy that can become a booster for their campaign. Look at what happened to the Tanyada, the old man, Tanyada, and Claro Mayo Recto. Hindi man sila mga CPP. They are nationalists. But the old Communist Party and the early Communist Party are trying to reach out to them. Not to the CPP line, but to the line of MAN, Movement for Nationalism and Democracy. An anti-Marcos coalition. Same tactics, same method.
Pero pag hindi ka maingat, sir, you can fall down into the trap because of very, very sophisticated and complex approach of recruitment process and infiltration. That's the way we look at the situation of Miss Catriona Gray, Liza Soberano, and Angel Locsin. Ang dagdag ko lang po doon, actually, yung warning na yon ni Sir Parlade, nagagamit pa nga ngayon sa kasalukuyan para i-agitate hindi lang naman yung mamamayang Pilipino o mga simpleng inosenteng mamamayan, maging yung mga fans nitong mga to. Kasi influencers ang mga artista. Ngayon, bakit pinaingay nila ang issue na to? Para hikayatin. Maahita ang mga fans ni na Angel Locsin, magalit sa mga nagsasalita tungkol sa red tagging, ay pagbubulgar ng sinasabi nilang red tagging. Ganoon po ang ginagawa nila. Kaya kami, maging ako personal, talagang sasabihin ko na ginagamit ng Gabriela Party List ang mga influensyadong mga influencers na ito para mas makahamig pa ng mga simpatyador, mare-recruit sa mas malalim pa. At totoo yung sinasabi ni Kuya Eric na pag broad alliance ang ginawa, hindi lang po simpleng sa loob ng bansa. Dahil ang Gabriela Party List, hanggang sa iba't ibang bansa ay meron siyang mga chapter. At yung mga chapter na yon hindi lang po simpleng Gabriela. Sa Cagayan po, may mga nakilala ako doon nung panahon ng kampanyang electoral din na Gabriela Hong Kong. Pero hindi lang sila simpleng Gabriela. Makibaka rin sila at CPP members. Bakit ko nalaman? Kasi sila yung pangunahing inugnayan ko doon sa barangay nung pinasok ko yung barangay bilang nagsisemi-legal na NPA. Meron po tayong ibang katanungan po from our Facebook Live. Ano po ang nakapagbago ng isip ninyo para sumuko at magbalik loob sa government considering ang tagal ninyo po sa NPA? Ano po ang nakapagmulat sa inyo na mali na talaga ang ginagawa ninyo? Sige po. I've been in the movement for more or less 11 years. I started as a member of LFS when I was 15 years old. I was first year at the University of the Philippines when I was a member of LFS. So nag-NPA ako, I was 20, if I'm not mistaken. And I left the movement in 2018, March, to be specific. There are lots of reasons kung bakit ko iniwan yung Kilusan. But before I go to that, I want to emphasize the reasons why I joined the movement. Because, to be honest, talagang naniwala ako na yung revolusyon, yung National Democratic Revolution, particularly the armed struggle, naniwala ako before na ito yung makapagpabago ng lipunan at pagbibigay ng magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Bagay na hindi ako nagdalawang isip na sumali sa NPA noong December 2011. When I was there sa NPA, napakarami kong naranasan. Nag-organize kami ng mga magsasaka, nagpapaunawan ng mga magsasaka. But when I reached the level of nasa leadership na ako, particular sa front hanggang sa SR level ng leadership ng party, dun ko napag-alaman yung mga bagay na talagang against dun sa mga principles ko. Yung iba naman nakwento ko naman sa sa first Senate hearing. Yung isa siguro dun na very sensitive, I don't want to discuss it further siguro, as requested din ng 25th Infantry Battalion because that was the concerned unit nung nangyaring insidente. Pangalawa, yung kinikwento ni Shane na violence against women and rape, harassment dun sa mga babaeng lumad, yun po, hindi po yun nakakahaka at imbento lang. Kasi doon mismo sa front ko, sa Guerrilla Front 20, particular sa mga buwan ng April and May, kung saan po nagkaroon ng declaration of martial law. So sa unit namin, nabigla kaming lahat. Ano ba yung mukha ng martial law ni President Duterte? So wala kaming ginawa sa buong buwan, kundi mag-observe. Ano yung mukha ng martial law? So nung panahon ng observation phase namin, wala kaming activities. So yung nangyayari sa loob ng unit, talagang pakapala ng mukha talaga na kung may sasampang babaeng NPA, paunahan na lang yung mga platoon leaders and commanders namin para manligaw. Kahit may mga asawa sila, talagang liligawan. Hindi siya publicly, underground. Tawag nga sa amin yan is UG. Oo, UG. UG na paniligaw. UG na iba, panggagapang. Ganon. So,
it doesn't just happen one instance or two. It happens almost every day on a regular basis. Imbis na dapat yung pag-usapan ng front committee ko, ano yung magandang gawin. So what we always discuss kasi every morning kasi sa NPA, nag-uusap yung command. Pinag-uusapan yung security, situation, at saka yung anong daily activities araw-araw. That's the command unit meeting daily basis. So imbis na pag-usapan sa unit every morning, ano yung gagawin that day and way aheads, hindi, walang ang pinag-uusapan namin violations on the abuses of these platoon leaders sa mga babaeng mga recruits namin. That's second. And what's becoming make it more bad is natatolerate minsan ng mga higher organ. Sa fact na yung iba, yung mga platoon leaders are relatives, close friends, siblings of high-ranking officials of the NPA. So natatolerate, it's either tinanggalan lang ng katungkulan o ililipat ng ibang unit. So that's really happening, no? So, and sa part ko naman, it's very unacceptable sa part ko. Ako, before I joined the NPA, I am a women's rights advocate. So before I was also a discreet LGBT. Sa loob na ako ng NPA nag-open, I'm gay. So before that, I'm a friend of the LGBT community. So very sensitive ako, especially sa usapin ng harassment saka abuses sa mga kababaihan. So that's my second reason. Pangatlo, siguro nakaka-relate ako minsan kasi every time na may magjo-join na kabataan, nakikita ko yung sarili ko. Kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. So nag-stop ako noong 2010 to become a full-time organizer ng Anak Bayan, and then after that, naging full-time NPA Red Fighter. Nakikita ko yung sarili ko sa mga nare-recruit namin. Kasi kiniklaim namin na yung NPA, yung armed struggle, yung magbibigay ng magandang kinabukasan sa mga kabataan. But the opposite is happening in reality. Kasi pag may magsasampang kabataan sa NPA, na nag-aaral pa siya, we don't tell them, wag muna. Mag-aral ka muna, and once you graduate, saka ka mag-NPA. No. We even encourage students dun sa mga guerrilla base namin, we encourage and we campaign to stop schooling. Kasi after that, sabi naman sa kanila, pagsasamantalahan pa rin naman tayo ng pamahalaan at saka ng Estado. So what's the point of continuing the study? So parang ganun ba? Kami mismo yung nagkakampaign ng mga bata, imbis na turuan silang mag-aral ng mabuti, nire-recruit namin at saka pinapatigil sa pag-aaral. And I see myself on that situation na dahil sa pag-join ko sa NPA, ngayon, I wasted 11 years of not continuing and finishing my studies. So yun po yung mga general reasons ko po why I left and supported the government. Si Kalolit po ay Urban Poor Leader, organizer ng CPP. Binanggit ko kanina, ito ay bahagi ng project ng CPP sa Agaw Bahay, Luso Bahay sa Pandi, Bulacan. Bakit siya naglaylo at bumalik sa ating pamahalaan? Kalolit at paki-explain na lang. Okay po. Bago po ako naging kadamay, ako rin po ay naging NPA sa area ng Mindanao. 82, 83. 86 po, bumiyahak pa Manila. 2017, naging member ako ng kadamay. Dahil sa kadahilanan na, siyempre may pamilya na ako. Ang sabi nila, hindi ko alam kung ano yung papasukin kong ORD. Ang sabi nung kaibigan ko, punta ka ng Pandi. Sasali tayo sa kadamay, magkakaroon ka agad tayo ng bahay. Sabi ko, wow, ang galing naman. Sabi ko, sige, naging interesado ako. Pero after 1 week, nag-isip ako, bakit ganun kabilis? Hirap na hirap nga akong kumuha ng bahay na hulugan. Ba't ganun sa isang itlog magkakaroon ako ng bahay? Sabi niya kasi, niluluto na yung Occupy. Di, ako naman, di sige. Sumama ako kaagad. Kaya lang sabi niya, dadaan ka muna sa seminar. Hindi niya sinabing dadaan sa pag-aaral. Seminar. Pagdating ko doon, walang pinagkaiba yung itinuturo ng isang organizer doon, PADIPA. Ano pa yung PADIPA? Yung PADIPA na pinanggalingan ko, ipapunta po yan sa CPP-NPA. Kaya nung pagdating ko doon, alam ko na kung ano talaga ang kadamay. Wala nang pagtatalo sa kaisipan ko na ang kadamay talaga ay hindi siya legal na organisasyon. Habang nasa kadamay, siyempre ginawa ko na yung
lumusob dyan, humiga sa kalsada, magtanggal ng selyo ng NHA, sirain yung gate ng NHA, lahat na, dinanas namin yan. After noon, nagtagumpay naman kami sa Occupy. Nakuha naman namin yung 6 na pabahay sa Pandi, nanakaw naman namin. Pero sa totoo, hindi po madali yun. Buhay po yun. Pero ang sa likod po nito, ang totoo, kung kadamay lang ang mag-o-occupy, walang kakayahan ang kadamay mag-occupy. Kasi po ang nasa likod ng Occupy ay party po. CPP, NPA, partido po. Kaya malakas ang loob ng mga member ng kadamay na lumusob doon kasi ang nasa front po noon ay mga partido. At lahat po itong mga nasa legal front nga, itong Makabayan Black at yung Gabriela at lahat nga yan ay suportado po. Kitang-kita ko silang lahat doon. Hindi lang talaga ako mahilig magpa-picture. Ang nagkuman po talaga una noon na pasyahan na i-occupy na yung 6 na pabahay, siyempre po, yung national chair ng kadamay na si Nanay Bia. Si Nanay Bia Arellano po, national chair ng kadamay, na sinuportahan naman po ng mga legal ord. Lahat po ng legal ord. Sabi ko nga po sa Occupy ng Pandi, hindi po magtatagumpay yan kung wala ang partido. Malinaw na malinaw po yan. Kaya hindi nila pwedeng i-deny na ang kadamay ay legal ord. Totoo po, sa paningin ng iba at sa doon sa nalilin lang, legal ord talaga. Wala naman kaming armas hindi naman kami namundok. Ito yung katotohanan. Nung nasa kadamay na ako, siyempre alam nila na galing dyan ako sa partido. Siyempre, para maging patas naman doon sa ibang namumuno na rin dyan sa loob ng kadamay. Dahil official na nga akong member. At nagkaroon na rin naman ako ng bahay doon sa loob ng Pandi, Bulacan. Doon sa AFP Housing. Na yun nga, sabay-sabay naming ninakaw yun. Napakahirap nung una sa totoo. Pag sumasakay kami ng jeep, alam mo, sasabihin ng mga tao doon, nandun talaga diskriminasyon. Ayan na yung mga magnanakaw ng bahay. Hindi nga kami hinihintuan ng jeep, tricycle, nilalampasan talaga kami. Pati yung mga anak ko, biktima ng diskriminasyon kasi pagdating sa school, saan ang bahay mo? Doon po. Yung ninakaw nyo. Umiyak po yung anak ko, sa totoo. Umiyak yung anak ko. Hindi siyempre, bilang partido, siyempre inano ko yung kalooban ng anak ko. Iyon nga, sinasabi ko, habang nasa kadamay ako, unti-unti, humahawak ako ng mabibigat na posisyon. Naging party group ako. Pagkat nag-aral muna ako ng BKP kasi nung ako'y nasa Mindanao, na ako'y NPA, hindi ko po napag-aralan pa yung BKP, batayang kurso ng partido. So para tumaas yung aking katungkulan at bilang maging party member ako, nag-aral ako ng BKP dyan sa balay, sa opisina ng KMU. Bakit yan kami nag-aral? Kasi po ang kadamay, ang nakapayong po dyan ay KMU. Sino bang may-ari ng KMU? Di partido pa rin. So paano mo ngayon paghihiwalayin? Yung sinasabi nila na wala kaming armas, hindi naman kami namundok. Ito ngayon. Bakit? Bilang kadamay, naging party member ako regular, naging member ako ng sangay. Pagkatapos po noon, naging finance po ako ng party group. At pinagtiwalaan din po ako sa mahaba-habang panahon. 2018 po inangat nila ako bilang kalihim ng seksyon. Ang kalihim ng seksyon po ay line 2 na direktang kumukunik po sa taas, sa partido. Ang gawain ko po noon, seksyon bilang kalihim seksyon, magmulat ng marami. Lalo na yung kabataan, yun ang aming, yun yung aming tinutumbok, yun yung aming talagang hinahamig ng gusto mga kabataan. Kasi yun po yung madali naming mahamig. Kasi yung matatanda, matatigas na ulo. Nandito lang naman kami pare sa bahay, bakit paakyatin mo kami sa bundok? Kaya ang target namin, kabataan. Naging presidente rin po ako ng manggagawa doon sa loob ng Pandi. Naging presidente po ako ng kababaihan. Kaya malinaw na ang kababaihan, hindi mo paghiwalay doon sa Gabriela. At ang manggagawa, hindi mo pwedeng ihiwalay doon sa KMU. Ngayon ito, bilang nasa seksyon ako, siyempre ang utos sa akin mag-recruit at para magpasampa. Minsan po, pag nagmi-meeting kami sa taas, sa line 3, sa matatanda na partido, napupuna ako.
bakit daw ang bagal-bagal ng recruitment ko bilang kalihim ng seksyon na yung area ko ay napakalaki. Hindi ko lang masabi sa kanila na ayaw ko na rin kasi danasin ng mga kabataan na re-recruiting ko ngayon, yung dinanas ko noon nung nasa Mindanao ako ay napakahirap. Nandoon pa rin yung konsensya ko. Bagamat sumusunod ako doon sa binigay sa akin na katungkulan, pero naglalaban yung kalooban ko kasi nakikita ko, may mga anak na kasi ako. Kung nagawa ko yan noon dahil walang anak, ngayon kasi may mga anak na ako, nakikita ko yung hirap na pinagdaanan ko noon. Sige, Chakalulit, thank you. Last 2 questions para po makapagpahinga tayo at kung mayroon pa po, we can accommodate pero kung okay na, yes, May mga members din po ba ng CPP sa mainstream media? Sino bang sasagot? Ako na. Direktahin ko na. Pinangalanan niya rin ako sa editorial sa Philippine Daily Inquirer. Si Nestor Burgos Jr., not the picture na lumabas. Si Nestor Burgos Jr. na head ng Philippine Daily Inquirer Visayas Correspondents. Not the Nestor Burgos na lumabas doon sa Laguna ba yun? Hindi yun. Si Nestor Burgos Jr. ang nagpasumpa sa akin sa Communist Party of the Philippines. Candidate member. Kasama si Randy Felix Malayaw. Isa lang ang organisasyong pinagmula namin nila Teddy Casino, College Editors Guild of the Philippines. CEGP kami. Editor-in-chief ako ng student publication namin bago ako ma-deploy sa Student Council. So, si Nestor Burgos ay aktibo na naging CPP, naging head ng Regional Youth and Students Bureau. Inabot mo pa ba siya? Hindi na, wala na. Nag-Regional Students Youth Bureau din ito sa Panay. Pero hindi na si Nestor Burgos ang naabutan niya. Si Nestor Burgos Jr. ay nagpapatuloy na active CPP cadre sa isla ng Panay, pero performing actually, nagdidebate kami noon sa Regional Youth and Students Bureau ng CPP. Kasi napupuna siya na marami siyang meeting na hindi namin matuloy-tuloy kasi may deadline siya sa Inquirer. Nagsusulat siya noon 2000-2001. He has to beat the deadline. So tinatanong siya namin, ano bang priority mo? Magsulat sa Inquirer o mamuno sa revolusyon ng kabataan sa isla ng Panay? Isa ako sa mga medyo tinik sa kanya nang siya ang aming party secretary sa Regional Youth and Students Bureau. So Borg ang tawag namin sa kanya. Borg, ano ba? Borg kasi Burgos yan eh. So, huwag siyang magsinungaling. Ginawa pa nila akong editorial. Nagalit pang inyo, JP. Oh, my goodness. Parang ngayon lang tayo ipinanganak sa mundong ito para sabihin natin na walang infiltration sa media. Uulitin kong sinabi ko, ang hindi lang po ngayon na organisa ng CPP, NPA, NDF ay ang mga kalabaw, kambing at baka. So, magtatanggi pa sila. Marami pa ba maliban kay Nestor Burgos Jr.? Iba ka editorial na naman ako sa ibang mga newspaper. Marami pa po. Mayroon pa. Marami sila. Paano kayo nakikita-kita at nagkatagpo o nag-organisa para itong bagsakin yung nakarang yung sa ERAP resign. Okay. Mabilis nang gawin siya kasi ang nagiging core or secretariat, technical working group, yung aming organizations. Hindi malaki ang organisasyon ng CPP in terms of number, but due to experience and practice, malalim ang kanyang pagkakaorganisa. From barangay to international. Hindi naman malaki. Paano kayo nagkita-kita para mag-organisa itong grupo? Madali lang, magbuo kami ng Alliance ERAP Resign Movement. Asa ngayon? Kami. Akala ko yung panahon ng ERAP Resign. Kami po ay nagkita-kita dahil lumabas ako, tapos paglabas ko, nag-volunteer nagkasulput-sulputan kasi dahil sa social media, mabilis po kami magkita-kita. At kami po ay nagbuo ng grupong Sambayanan. Thank you for telling us about the organization. Nakalimutan ko kasi pinasarado to kanina sa Senate. Bawal daw yan pag may mga ganong mga... Sabi ko, hindi man yan political statement. Uniforme namin yan. Sambayanan means sentrong alyansa ng mamamayan para sa bayan. This is going to be the center of political activities of all the people who want to put an end to the local communist armed conflict. Kami pa lang po nag-organize ngayon ng mga former rebels and former cadre. Pero this is going to be the organization of the people. Ibig kong sabihin po, sa tanong kung paano kami nagkita-kita, social media. Paano po kami nagbubuo ng aming organisasyon? Magaling po kami dyan. Kung kaya namin magpa-donate ang Globe noon, magpapadonate din kami sa Globe. Pero po,
Hindi na para sunugan or bombahan namin ng Globe or Smart, kung hindi para tulungan namin sila na matigil ng pangungutong at extortion sa kanila. And we will bring on at all levels of organization, all levels of awareness, yun pong mission namin. Ang makakapagpigil lang po sa amin ang kamatayan. Only death can stop us from what we have decided to do in our new life found with the people and with the government right now. Mission po namin ito. This is going to be mission. And masakit lang po kasi ang ini-headline, hindi kami. Okay lang, nandyan man kayo. May social media pa man. Pero lahat ng mga media nagalit sa the way magsalita si Pangulong Duterte at ang tingin nila ay brusko at macho na Pangulo ito at mahirap i-handle at kalaban nila dahil pagtingin nila ay hindi ito statesman, pati kami, ang pagtingin nila, ganun din ay siguro mga pakawala yan ni Digong. Kaya hindi kami naglaland sa Rappler, sa Inquirer. Kung magland man kami doon para atakihin kami, i-discredit kami imbis na pakinggan ang message namin. Doesn't matter to us. Are you getting paid by the government or receiving government protection? No. Protection, yes. It's normal. Saan kami tatakbo, papatayin kami? Kasi kung hindi kami mag-band together and seek the protection of the government, even the Department of Justice, not just the armed forces, and I think Secretary Guevara, if you're listening, sir, we're appealing to you. Paambag naman dyan sa Witness Protection Program. Noon pinuntahan ko yan bilang NPA. This time with the government na. Binilabas pa ni Nery Colmenares kanina eh. Witness Protection Program gamit ng NPA sa kanyang presentation kanina. Pero that was not about me. Secretary Guevara, seriously, sir, we're appealing to you to consider us under your Witness Protection Program. This is an appeal, and this is a serious appeal for fear of security sa aming pamilya. Wala po kaming malilipatan at hindi rin po lahat kami ay pwedeng bantayan ng armed forces o ng Philippine National Police. Right now, we are calling on Secretary Guevara, sir, to consider any program available for you to protect the many witnesses in the regions right now coming out to defend the government and help the people understand the real manipulation, deception, and lies and destruction of the CPP and PNDF. Thank you po. So, AFP po ang nagbibigay ng protection po sa inyo, hindi DOJ? And we are very thankful for that. Kasi papatayin po talaga kami. Ilan po kayo, sir? Kayo lahat under... Ang lumalantad ngayon kanina sa witness sa Senate, 22. 22, but hundreds na po kami. Ang iba po hindi pa handang lumantad. Yeah, Ivy. Tapos yung sambayanan po kasi, bilang mga naging resulta niya na sa nakaraan, nagka-ugnay-ugnay na rin po kami. Yung ang ginagawa po namin, dinideradicalize po namin yung mga dating niradicalize ng CPP-NPA groups sa mga barabarangay. Kaya hindi lang po 8, 22, hundreds po talaga, mga communities po ng mga Agay, Agta, mga IP community sa Cordillera, mga communities, mga barangay na dati nang organize, yun po ang pinapasok namin. At nagpapasalamat kami sa gobyerno, hindi lang naman sa AFP, PNP, ang buong gobyerno na sumusuporta po sa ginagawa namin dahil ang pangunahing layunin lang po namin talaga ay isiwalat itong nangyayaring terorismo na ginagawa ng CPP, NPA, at yung mga dating komunidad na kami ang nag-organisa. Kami ang nagbuo ng mga sangay ng partido at mga unit militia. Kami rin po ang magbubuwag ngayon para magbalik loob po sila sa gobyerno. Yun na po yung aming pamamaraan ng pagbabalik loob po sa gobyerno. Public knowledge naman siguro na mayroong AO number 70, ang gobyerno natin, Executive Order number 70. Na nag-create ng National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict. At ang konseptong ginagamit dyan ay whole of the nation's approach, whole of the government approach. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay tulong-tulong na para lutasin ngayong 50-day cage na problema natin sa insurgency. And yung sa whole of the nation approach, tinatrabaho. Kami ngayon na mga dating rebelde, mga FR, yan na yung contribution namin. So we voluntarily go to the government and express our support sa gobyerno para tapusin na yung problema ng insurgency. So walang nagtulak sa amin, walang pumiga sa amin. Voluntarily nag-join kami sa gobyerno, sa effort niya, kasi alam namin kung ano kalala yung problema ng insurgency dahil nandyan kami galing.
Ngayon, sa totoo lang, nalalagay sa alanganin yung buhay namin. Ako, when I surrendered January of 2018, after a few months, my former comrades decided to kill me. No? Pinailalim na ako sa sinasabi ng hukumang bayan, Kangaroo Court. So, sabi ko naman, okay, be it. Kung yun yung mangyayari sa akin, by telling the truth, then, okay, wala namang problema sa akin. So, this is my commitment. Gaya din, nung sumali ako nun sa Kilusan, when I joined the CPP and PNDF, yung commitment ko, ang tindi. Umabot nga ako ng 26 years eh. Sabi ko, okay nang mamatay kasi nagsiservisyo naman ako sa bayan. Ganon din nung paglabas ko kasi nakita ko kung gaano kaseryoso ang gobyerno ngayon sa kaniyang pangangalaga at serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Alam nating lahat yan. No? Eh, kaso nga lang, sinisira ng Makabayan Black kasi ang nakikita nila puro mali. Sir, may chance pa po kaya na yung ma-stop yung massive recruitment po sa mga campuses? Knowing po na parang well-penetrated na po itong ating mga SUCs and other colleges po. Ay, syempre, of course naman. No? As long as na nagtutulungan tayong lahat. No? Gaya ng sinabi ko nga kanina, state colleges and universities especially, no, ay naging balon talaga ng mga kadre. Gaya nga na ng lagi kong sinasabi, kung gusto nating tapusin yung problema ng insurgency, dapat mayroon tayong dalawang approach. Ano yon? Una, yung sa red area. Yan mainly ngayon yung ginagawa ng Armed Forces of the Philippines. No? Mayroon silang civil military operations, nakakaroon sila ng CSP, Community Support Program sa mga komunidad, na kung saan ang main na trabaho nila ay pinapaintindi nila yung mga tao. So ibig sabihin, kailang mabawi yung mass base, no, ng CPP-NPA pabor sa gobyerno. At napakaganda ng nangyayari ngayon sa Kanayunan. Kasi ang dami ng mga komunidad, ang dami ng mga former rebels na sumusuko. At pumapasok na yung iba't ibang magagandang programa ng gobyerno na dati-rate, wala. Mass base yun. Pangalawa, yung white area approach. Ito na yung component nun, yung ginagawa na namin ngayon, participation namin, of course, sa usapin ng Makabayan Black. But then, kailangan bigyan ng importansya yung mga schools kasi ito nga yung balon ng mga kadre. Ngayon, paano susolusyonan yon? Of course, hindi epektibo pag armed forces yung magtatrabaho doon. Kasi maging issue yon, sabihin nila militarization of schools naman. Kaya nga, maganda yung whole of the government approach, whole of the nation's approach, no? So, ibig sabihin, yung concerned agencies, dapat siya yung magtrabaho. Say, for example, state college university kasi may autonomy yan. Under yan sa Office of the President. Actually, the President can direct state colleges and universities administration to do their job. Isang pamamaraan. Pangalawa, sa mga private schools naman, siyempre under ng CHED yan. So therefore, may responsibility din yung CHED na kausapin yung administration ng mga private schools para ayusin yung problema doon sa loob ng mga campuses. Now, sa loob ng mga paaralan, may mga constituents doon, mga mag-aaral, nandun yung mga teachers, at saka mga non-teaching staffs, nandun yon, at sa palibot nandun yung komunidad. Kaya kailangan magkaroon ng massive education, massive reorientation or orientation sa mga tao doon hinggil sa usapin ng insurgency. And yung mga demands ng estudyante, sa totoo yung iba naman legitimate eh, di ba? O kailangan sagutin din ng gobyerno yon, of course. Kaya nga nandito kami sa Sambayanan, isa yon sa trabaho din namin. Ang trabaho ng Sambayanan is not only to fight against our former comrades, but to promote projects and programs para sa kagalingan ng sambayanang Pilipino, including of course mga kabatang estudyante sa loob ng paaralan. Ngayon sa tingin ko, pag ganito yung mangyayari, insurgency sa Pilipinas ay mamatay sa natural na pamamaraan. Okay na po. Sir, parting message po to the Filipino people. If there is one thing that we should unite together, it's to expose the methods of recruitment and the way of operations and modus operandi of the CPP, NPA, NDF. The NPA cannot win their guerrilla warfare against the government. Pero nakakapamerwisyo po sila. Nakakapatay, nakakapagsira, at nakakapagpigil ng pag-unlad ng bayan at ng pag-angkin ng kapayapaan ng buong mamamayan. But definitely without recruits from the schools, universities, barangays,
and communities, mapipigilan pong recruitment papuntang NPA. At responsibilidad po ng barangay captain, barangay council, sangguniang kabataan, mayor, governor, ito po ay whole of nation at whole of government responsibility. Hindi po ito kakayanin lamang ni Pangulong Duterte na siya lang. Anong ginagawa ng mga barangay captains sa pagre-recruit na ito sa mga barangay nila? Bakit gobyerno at military lang sisihin natin? Police, the barangay captain, the barangay officials, the barangay council, the mayor, the governors should join hands with the people. Ito pong ginagawa namin. Hindi kami mga Superman. Hindi po kami mga Wonder Woman. Dito mga kasama. Kami po ay instrumento sa pagpupukaw. Guide for advocating proper and correct approach to address the never-ending vicious cycle of communist insurgency and terrorism in our country. Sa tingin ko po ito ng tamang panahon. Number 2, and last point, ang recruitment ay nagsisimula sa propaganda. Propaganda agitation. Kaya kailangan magkaroon ng counter-narrative, counter-information campaign at all levels. And we're happy that although you are not commercial media, capitalizing on the business of news so much, but you're here listening to us, it's okay. Walang problema sa amin yun. Kahit hindi kayo malalaking outfit, doesn't matter to us. You are also connected to the world through your social media platform. We're happy for that. At lastly, marami pa pong mga pangyayaring magaganap. Sana po wag po na kaming mapatay. Kasi marami pa kaming itutulong sa inyo para mag-guide namin po ang mga mayor, governor, barangay captain. It's beyond Duterte. It's for the people and for the nation. That's why we're coming out. Incidental lang na si Pangulong Duterte made sure that the government must be strong enough not to be intimidated by this kind of modus operandi and harassment and intimidation na ginagawa sa matagal na panahon ng mga CPP collaborators pretending to be human rights activists, party list operators, and activists on the universities. It's high time. Ako nga, sinachallenge ko na eh. Dapat palitan na lahat, mag-resign na ang buong pamunuan ng UP, PUP, at lahat ng mga kasabwat ng mga universidad na hindi kayang pangalagaan ang kapakanan at ang mga kagalingan at karapatan ng kabataan at ng kanilang mga magulang na nasisira sa recruitment na ito, they don't have any minute reason any longer to stay in office further on. They should resign. Mahiya man sila. Si Joma Sison, libreng-libreng mag-lecture sa UP. But this kind of gathering, this is not allowed in UP. We cannot enter UP. Bakit kay Joma ba yung UP? Siya ba nagbibigay ng pondo? This is so much. Ladies and gentlemen, this should be put to a stop together with the people and the government that is constantly transforming and reforming towards good governance. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Salamat sa pagpunta po ninyo. Thank you, sir. Thank you po.